Tara mga kabansa, samahan niyo ako sa pagbili ng aking brum brum doon sa Taichung. Ngayon ngang araw na to ang aming usapan mga kabansa ng aking kausap na nakilala ko mga kabansa dito sa Facebook sa marketplace. Isa siyang Taiwanese mga kabansa at bago tayo magpunta doon syempre nag-message muna tayo sa kanya na tayo ay papunta na doon sa kanyang kinaroroonan. At ito nga mga kabansa, dadaanan natin itong pangmalakasang tulay na to. At diyan nga pala kami nanguhuli ng mga alimango mga kabansa. At sa paglalakbay ko nga mga kabansa, hindi ko inaasahan na napakataas pala ng daan. Kaya ito naman medyo nag-stop over muna tayo. At andito na nga tayo sa pinag-usapan naming lugar mga kabansa. Pagdating ko nga dyan agad mga kabansa, dali-dali ko naman siyang kinontak. Sabi ko andito na ako. At ayun na nga mga kabansa, ang motor nilabas na niya. Siyempre bago natin kunin yan, dapat siya sa atin muna natin. Pinakamahalaga naman na maayos dyan dapat yung makina. Siyempre dapat titingnan muna natin yan ng maayos. At yun na nga mga kabansa, sa tingin ko yung maayos naman ang lahat. Kaya naman eto't mga kabansa, dumiretso na kami sa MBO o LTO naman na tinatawag sa atin sa Pilipinas para maipalipat na rin natin sa aking pangalan yung motor na kukunin ko. At dito nga mga kabansa, una niya akong dinala dito sa insurance kung saan yung insurance itatransfer na rin sa aking pangalan. Mas mainam kasi dito mga kabansa na maipalipat na agad sa ating pangalan ang ating kukuning motor. Siyempre dapat bago tayo magpalipat, background check muna natin yung motor, baka naman maraming kaso o kaya marami naman violation. Pagka nagkataon na i-transfer na hindi mo na i-background check, yari ikaw ang magsha-shoulder lahat ng mga violation na yun. Okay, diretso tayo doon sa MBO o kaya tinatawag na LTO. At dito naman ipoproseso ang pagpapalipat ng ORCR mga kabansa o yung tinatawag naman dito na blue card. Yun mga kabansa, yung papel ng motor mo o kaya certificate ng motor mo na doon nakapaloob yung pangalan mo, address mo at saka yung plate number, engine number. At andito na nga tayo sa loob mga kabansa. Dito, una kami pumunta sa information para makausap ang kasama kong checkwa kung ano yung mga dapat gawin. Kaya naman pagka-checkwa ang katransaction mo sa mga ganitong mga bagay, mabilis lang ang mga proseso kasi kayang-kaya nilang makipag-usap sa mga tao dito sa loob ng MBO. Siyempre dapat marunong din tayong magtanong, baka kasi mamaya niloloko na lang din tayo ng kausap natin. Pero itong kausap ko naman mabait naman siya mga kabansa. Kaya ito, naiproseso na agad ang aking pagpapalipat ng pangalan ng ORCR. Ilang minuto lang yan mga kabansa. Di tulad sa atin mga kabansa, kahit wala namang customer yung LTO ay pababalikin ka pa kinabukasan. Ewan ko ba naman sa atin bakit naman ganun, palakasan naman yata talaga kasi sa atin. Dito kasi mga kabansa talagang batas nila ay pinaiiral nila. Okay, ilang minuto lang ang nakalipas mga kabansa. Ito na nga yung ating ORCR. Nakalipat na rin sa ating pangalan mga kabansa. Napakamura lang ng pagpapalipat ng pangalan dito mga kabansa. Nagkakahalaga lang ng 150 NT. At nang matapos nga mga kabansa ang proseso ng pagpapalipat ng pangalan, syempre doon naman kami nagbayadan para naman safe para sa both side. At after nga naming magbayadan mga kabansa, nagpasuyo siya na ihatid ko siya sa malapit lang. At ilang minuto nga lang mga kabansa, dito na kami. At ayun nga, nagpaalam na siya mga kabansa. Bait naman siyang kausap, okay naman. Yan nga pala ang aming picture. Sabi ko sa kanya, souvenir at ipapakita ko kay Mrs. Okay, biyahe na rin tayo ulit pa uwi mga kabansa. At yung e-bike na daladala ko kanina ay iniwanan ko dun sa kanila. Babalikan ko na lang mamayang hapon. Dito nga ay nag-stop over muna tayo sa bundok. Ganda kasi ng view dito mga kabansa, kaya naman napahinto ako para na rin makapagpahinga. At dito nga sa bundok mga kabansa, tanaw na tanaw yung mga electric pang malalaki. Okay mga kabansa, biyahe na ulit tayo pa uwi. Sarap naman driving talaga mga kabansa, nakakapanibago tuloy. Dati ba naman kasi 5 piso takbo, naging 10 piso na. Nakakapanibago tuloy mga kabansa. Ang bilis ng biyahe ko. Pero dito nga lang sa bansa na to mga kabansa ay mahigpit nilang pinaiiral ang batas tulad na lang ng mga overspeeding. Kaya pagka nadali ka, yari ka mga kabansa. Dito naman sa mga intersection mga kabansa, pag may nakita kang ganyang mga sign mga kabansa, hindi ka pwede agad na kumaliwa. Need mo muna pumunta ng kanan o pumunta dito sa box na to para makaliko ka doon sa kaliwa. Ang galing talaga dito mga kabansa, talagang disiplina nila ang pinaiiral nila kahit saan. Okay, malapit-lapit na rin tayo mga kabansa. Yung biyahe ko kanina mga kabansa, 2 oras mahigit papunta doon sa aming pinag-usapang lugar. Ngayon naman habang ako'y pauwi, nasa 30 minutes pa lang mga kabansa. Tunay na naman na napakabisa naman pagka motor ang gamit mo. Biruin mo nga naman kasi kung papunta ako doon sa aming lugar na pinag-usapan, 5 piso lang yung takbo natin. Ngayon pauwi nasa 10 piso na, kaya naman napakabilis naman talaga mga kabansa. Okay, andito na tayo sa ating dorm. Yan nga mga kabansa. Salamat sa inyong panonood.